I'm sure you'll be blessed today as we start our new series. Pinamagatan ko po ang series na ito ng The Discipline of Service. It's a new series that we will cover for 4 weeks. Kaya parang ito rin ay malatian style natin for the whole month. Kaya kung iba sa inyo ay gustong mag-take down on notes, this is very meaty. Kaya tatarya-taryahin po natin ito ng 4 na Sunday. And so for our first part tonight, I want to lay a foundation for this topic and emphasize the need to understand the power of servanthood. Kaya kanina sinabi ko doon sa comment na bawal ang tamad sa series na ito dahil maraming hikab na gagawin at parang hindi interesting sa kanila ang ganitong klaseng topic. Pag pinag-uusapan ng mga paglilingkod, ayan, kanya-kanya ng excuses. Bakit ba mahalagang maunawaan natin ito at yakapin ang katuruan kahit hindi ito popular sa nakararami? Do you know that becoming a servant is the key for overcoming self? Last Sunday, pinag-aralan natin ang mga hallmarks of a self-centered person. At in the last days, naalala ninyo, we read in the scripture that people will become lovers of themselves. At kaya ang topic na ito ang ating sinunod for the whole month because servanthood is the key for you to overcome yung pagiging self-centered natin. Dahil usapin ng paglilingkod. Kaya ang text natin ngayong gabi will be seen sa Matthew chapter 20, verse 20 to 28. Handa na ba kayo? Ikukwento ko sa inyo sapagkat quite number ng ating mga verses ngayong gabi. Isang araw, kasama ni Jesus ang kanyang mga 12 alagad at ang kahilingan ng ina ni na Santiago at Juan. Sa talata, lumapit siya kay Jesus at sabi niya, parang imagine ninyo, bit-bit niya yung 2 niyang anak. Nakakala mo yung maliliit pang elementary pero malalaki na yon. Lumuhod siya sa harapan ni Jesus, ang sabi ng Bible at sinabi niya ang kanyang kahilingan. Natutunugan na ni Jesus. Ang sabi, ano ba ang gusto mo? Ang sabi ni Jesus, sumagot siya. Sabi, kapag naghahari na po kayo, sir. Di ba? Parang sa linggo natin ngayon. Kapag naghahari na po kayo, Jesus, paupuin niyo naman sa inyong tabi yung 2 kong anak. Ha? Isa sa kanan at isa sa kaliwa. Ba, parang sidekick. Gawin mong sidekick yung mga anak ko. Magagaling yan. Sa kanan mo isa, sa kaliwa. At ang sagot ni Jesus sa kanila, hindi nyo nalalaman ang inyong hinihingi. Sabi ni Jesus, kaya ba ninyong tiisin ang hirap na malapit ko ng danasin? Sumagot naman ang nanay, sabi, opo. Hindi lang yung nanay, pati yung mga anak, sumagot din. At sinabi ni Jesus, daranasin nga ninyo ang hirap na titiisin ko, ngunit wala sa akin ang pagpapasya. Kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Medyo na correct sila doon, na-rebuke ng bahagya. At ang mga upuang iyo'y para sa mga pinaglalaanan ng aking Ama. Merong mga pinaglalaanan ang Diyos Ama kung sino ang magiging mga malalapit o maging tanyag dahil gusto nilang dumikit kay Jesus. At nang marinig ito ng 10 alagad, syempre 12 sila ron, di ba? Nagalit sila sa magkapatid. Isipin niyo, ba't nagalit? Aba, nauna pa sa ating magsabi. Kumbaga, naka-score sila. At dahil dito, pinalapit ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, alam ninyo na ang mga pinuno ng mga hintil ay itinataas ang kanyang sarili bilang mga Panginoon sa kanila. Nag-aagawan sila kung sino mangunguna at mamumuno. At ang kagustuhan ng mga nasa kapangyarihan ang siyang nasusunod. Kaya kung babasahin ninyo sa English, the rulers of this world, sabi diyan, lord it over their people. Gusto nilang manguna, mamuno, and officials are so proud of their authority. Hindi ba hanggang ngayon din naman? Proud na proud tayo pag tayo nasa may ranggo. Wag tayong uutusan pag tayo may ranggo, di ba? May title, mga titulo na yan. But sabi ni Jesus, among you, it will be different. Whoever wants to be the leader among you must be your servant. And whoever wants to be first among you must be your slave. For even the Son of Man, who is Jesus himself, came not to be served, but to serve others and to give his life as a ransom for many.
Sabi ni Jesus, hindi ganyan ang dapat umiiral sa inyo. Sa halip kung nais ninyong maging sikat o dakila, dapat kayong maglingkod sa iba. Ulitin nyo nga yan. Dapat tayong maging mapaglingkod. At kung sino man sa inyo ang nagnanais, maging una, higa, ikaw na ang first, ay una dapat maging alipin nyo. Yung handa siya, na siya ay maglingkod. Sapagkat maging ang anak ng tao ay naparito, hindi para siya paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay niya ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Si Jesus mismo ay naging halimbawa sa atin. And so the context opened up with a mother who wants a position for her two sons. Mga nanay, alam ko nakikinig kayo. Hindi masamang maghangad, di ba? Normal na pangarap ng mga nanay sa anak yon na sana naman maging sidekick ka o kaya ikaw yung CEO, hindi man ikaw yung may-ari, anak. Sana ikaw yung vice-presidente, di ba? Gusto ng mga nanay yon, and I'm sure walang masama na maghangad na maging tanyag o sumikat ang kanilang anak. Magkaroon ng kapangyarihan, maging bida o maging leader, ha? Pero hindi sinaway ni Jesus ang nanay sa kanyang hangarin. Doon kayo magtataka. Hindi niya naman sinabing, wag mong hangarin yan. Kung hindi, sinabi ni Jesus, hindi niyo nauunawaan ang kalakip na responsibilidad. Pwedeng pangarapin maging leader. Pwedeng pangaraping manguna. Magkaroon ng kapangyarihan, authority, power. But Jesus spoke the pathway of suffering. Alam niyo, nung nag-ipon-ipon na itong mga disciples na to, biglang kumambyo si Jesus. Sabi niya, bitbitin ninyo itong mga bowl, sabi niya, you shall indeed drink of my cup. When Jesus said about drink of my cup, he's talking about the suffering, the crucifixion, the cross. So in a way, they got the job, but not the promotion. Sige, inom! Sabi niya gano'n. Kung ano ang nais ninyo, the responsibility must be there. Alam niyo ba, ang mga episode na ganito ay inirecord din o itinala sa Luke chapter 9 verse 46. The disciples are arguing which of them is the greatest. Sa ibang salin, nagtatalo-talo na sila. Sino ba kasi sa atin ang uupo sa kanan? Sabi, baka ito. Sino ba? Parang gusto ko sa kaliwa, ikaw sa kanan. Na-zoom in lang ang kwentong ito nung ang nanay na ang nagsabi kay Jesus. Pero lahat sila, mind you, lahat sila interesado. 12 may interes sa posisyon. Pero nauna lang yung dalawa. Mapapansin ninyo na ang episode na ito ay napakahalaga. The argument was very intense. All the apostles wrote it sa gospel. Pag sinabi natin gospel, it's Matthew, Mark, Luke, and John. All of them wrote about this scenario na nangyari, na nag-aagawan kung sino ang magiging kadikit ni Jesus. Kung may Facebook na nung araw, lahat ng 4 na ito, si Matthew, Mark, Luke, John, nakapost sa kanilang story. Ito ang istorya, may kwento sila. Lahat yan nakapost sa kanilang wall. Ganon ang nangyari. Naitala sa iba-ibang mga books, Matthew, Mark, Luke, and John. But James and John were not the only ones who were hungering for power. So, nagsalita rin yung iba, pakipot lang nung una. Kaya ang ending, nag-away-away na lang sila, nagtalo-talo. Dahil alam ni Jesus ang kondisyon ng mga puso ng tao, basang-basa ni Jesus, walang maitatago. Kaya siya rumolyo ng kwento tungkol sa darating na paghihirap. If you want to be great, if you want to be a leader, if you want to be the first, be the servant. Ang pinakaaba sa inyo ay siyang pinakadakila. Yan ang sabi ni Jesus. Hindi niyo ba napansin sa Bible, maraming irony. O pag sinabing irony, kabalintunaan. Ano ba yung kabalintunaan? Makakamit mo ang isang bagay by doing the opposite. Yun ang ibig sabihin ng kabalintunaan. Example, he who tried to save his life shall lose it. But he who gives his life away for his name's sake shall find true life.
Di ba yan ang isa sa mga kabalintunaan? Kung gusto mo raw magkaroon ng tunay na buhay, sabi doon, ipamigay mo yung buhay mo. Hayaan mong pakinabangan ang buhay mo ng iba. Huwag kang maging makasarili. Di ba opposite yon? Also, the Bible says, mas mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Eh, di ba't ang sarap ng tumatanggap? Pero sa ekonomiya ng langit, ang sabi doon, no, blessed are those who give than who receive. So if you wanna be great, maglingkod, be the servant. So servanthood exalts a person. It puts you into a promotion. Pag totoo sa puso mong naglilingkod ka, ang Diyos ang magtataas sa'yo. Humility comes before honor. And yung heart ng humility, nandoon sa tunay na naglilingkod. Kaya kung may ipapayo ko sa inyo ngayong gabi, don't seek to be served, but seek to serve. Sikapin natin na sa lahat ng ating galaw, mauna muna yung puso mo na gusto mong maglingkod sa iba. Sa Mark chapter 10, verses 43 to 45, ang sino man sa inyo na nais maging dakila ay dapat maging lingkod ninyo. Ibang version naman to. Pero pakinggan natin, sabi dito, at ang sino mang nais maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat si Jesus naparito upang hindi paglingkuran, upang maglingkod sa atin sa ikatutubos ng marami. So, remember this. To go high, you must bend low. Gusto mong mataas, matuto kang lumuhod. Matuto kang magpakababa. In weakness, you are strong. Hindi nakakayang ipakita minsan yung kahinaan. Sabihin, hindi kasi nakakaya. Baka makita niya ako nagpupunas ng mesa. CEO ako sa company namin. Alam niyo ba, rito sa Cornerstone, pag mamalaki mo talaga, mga abogado naglilinis ng toilet, mga piloto, pag sila ay na-assign sa paglilinis ng buong sanctuary, you will see them carrying a vacuum cleaner. Sabi ko, yung pilot na yun, naglilinis doon. Why? Because kultura na sa atin ang dapat may bahagi tayong lahat sa kingdom ni Lord. Kaya ikaw pa ay, mataas ang posisyon sa lipunan, ikaw ay mataas ang sweldo. Hindi nyo ba alam na ang hawak kong department ay napakalaki? So what? Yun ang binebreak ng Diyos sa atin. Yung mapagmataas na feeling na parang hindi ka na pwedeng maging bahagi o maglingkod sa iba. So strength is found not in power, but it is found in service. So the symbol talaga ng true power now is found not in the crown. Hindi sa iyong koronang suot o sa mga pins na nariyan sa iyong damit, mga ranggong kung sabihin natin, but it is found saan? Ang simbolo ng service, sa pamunas at sa planggana. Makaka-relate sa atin dito ang ating mga kasambahay. You know, God is watching how you perform, how you work at home. Yung mga kasambahay natin, nasasabing, ito na lang ba ang aking trabaho, taga-kuskos, taga-luto, nagsusunod ng mga labahin, sinusundan ng mga labahin nila, kung saan nila iwan. But that's a symbol of true servanthood. Pamunas at planggana, a towel and a basin, sumisimbolo sa paglilingkod. So hindi nakikita ang lakas sa taglay mong kapangyarihan, kung hindi sa angkin mong kababaang loob. Iyan ang tunay na malakas, ang tunay na macho, marunong maglingkod, nakikibahagi sa pagsisilbi. Strength is not found in dominion, but in humility. Ang kapangyarihan din ay hindi nasusukat sa bagsik, na minsan ay, bagsik ng isang namumuno, kundi nasusukat sa kaamuan. Not in greatness, not in meanness, but in meekness. Nagtataka pa ba kayo? Huwag na kayong magtaka. Because, memorize nyo to, Sabihin nyo sa sarili nyo, I will memorize this. True Christianity, the very heart of true Christianity, is denial to self. That's the very heart of Christianity.
if you are willing to deny yourself, not doing our own will, but the will of God for us. Not what we want to do, but what God wants us to do. Bakit magigising pa ng maaga paglinggo? Di ba't napakasarap magpahinga, lalo na sa mga nagtrabaho mula Lunes hanggang Biyernes. Tapos may simba, may assignment ka pa. Sabihin, usher ka kasi naman. Ba't ba ako usher? Kailangan ako unang-una doon. Bakit ba tutulong pa magbitbit ng mga buhatin at ililipat? Hindi ba tayo maaring umarkila ng tagabuhat? Ang sarap mamasyal. Ang sarap manood. Ang sarap mag-games na lang. Mag-party-party, di ba? Dumalo sa mga may birthday at mag-shopping. Atenan ng mga sale, puntahan ng mga sale na mga tourist attraction dito sa Singapore at barka-barkada sumugod. Bakit may nagre-recording pa minsan? Alam niyo po ba, bago mabuo ang praise and worship natin, na minsan ay iniiwasan ninyo panoorin, pumapasok kayo gitna na, mahigit 20 katao ang nagtutulong-tulong dyan. Mabuo lang ng maayos. Para dun sa mga uhaw at mga talaga namang looking forward na sila'y maka-engage sa praise and worship. Many hands are on board to serve you all. Tinitingnan natin itong paglilingkod ng marami, hindi lang ng iilang tao. Lahat ay may bahagi, lahat ay willing maglingkod. Masarap ba mag-hangout? Yes, masarap! Minom-inom? Yes, masarap! Lalo na sa mga malalakas pang mga atay. Iniisip ninyo kasi parang hindi bibigay ang atay, di ba? Hige, inom, lango-lango. Gusto ng katawan mang babae, gusto ng katawan mang lalaki kahit may mga asawa na. Pero bakit, tinatanggi ng katawan? Because the very heart of Christianity is denial to self. Not your own will, but the will of God for us. Pag sinabi ni Jesus, kung sinong gustong maging dakila at great, be the servant of all. Kaya we push our body kahit na mahirap, kahit na may sakripisyo, we push our body to serve. Nagdadampot ng basura, nagliligpit, nagbubuhat. May sakit, may lagnat, uubo-ubo, nandun, present. Magmamask na lang muna kasi talagang walang gagalaw. Bakit pinili mong magsimba pag linggo? We commend all our members. Umulan, umaraw, ang init-init ng panahon. Nasa simbahan. Pinili mo kasing maglingkod. Kasi natutunan mo na hindi lahat ng pleasurable to you ay pleasing sa Diyos. Minsan masarap sa katawan, masarap sa'yo. Ginhawa sa pakiramdam, pero hindi na pala ginhawa sa paningin ng Diyos. Lagi mong tatanungin, kapatid, natutuwa ba ang Diyos sa ginagawa ko? Pag ito ba ang aking piniling schedule ngayon, ngumingiti ba si Lord sa buhay ko? Napapailing kaya siya? Anak. Ano kaya ang itsura ni Lord pag nakita kaya ako? Baka pati ang Diyos na iiyak sa'yo sa buhay natin. Ang hangarin natin, ngumiti si Lord sa buhay natin. May nakakakita o wala, sabihin natin, Lord, willing ako, Panginoon. Nagkaanak ka o wala kang anak, willing kang maging bahagi. Motherhood does not stop you from your willingness to serve. There are so many avenues that you can serve. Yung mga tatay na sinasabing panay ang overtime. Baka ikay magising sa isang araw, wala ka nang ipag-overtime. Bakit? Wala ka ng trabaho. Umikot doon ang buhay mo. Ang sabi ni Jesus sa'yo, binigyan ka na ng ganyang gift para iserve mo yung gift sa iba. Maging kabahagi ka. Pinatalino ka ng Diyos, not for nothing. God has given you the ability so that you can serve that ability to be a blessing sa kingdom ni Lord. Are you trying to, are you getting what I'm saying? Because Jesus is serious about this. Kaya nga pinagtalon-talunan ng mga disciples. Ang sabi niya, are you willing
to drink from my cup the suffering. There's a responsibility. Don't just desire to be great. Don't just desire to be promoted. Develop the heart of a servant, because Jesus Christ himself did not please himself. He lived to please the desire, the will of his heavenly Father. Sabi sa Romans chapter 15 verses 1 to 3, if you're taking down notes, sabi rito, sapagkat tayong malalakas sa paniniwala, ay dapat tumulong sa mahihina. And in verse 3, sabi rito, sapagkat maging si Kristo ay hindi naghangad ng sarili niyang kasiyahan. Napakaganda ng salin dito. Subalit siya'y nagpaubaya. Yun yung word na yun eh. Nagpaubaya. Pwede niyang sabihin, wag na lang. Pwede niyang sabihin, ako po, Diyos ko, Ama ko, wag niyo na po akong pababain sa lupa. Napakaganda na ng kondisyon ko rito sa langit. Sabi niya, hindi siya naghangad ng sarili niyang kasiyahan lang. Nagpaubaya siya. Alam niyo ba yung pagpapaubaya na ginawa niya sa atin? He gave his very own life. Hindi ito simpleng pagpapaubaya. Patay kong patay. Yan ang dinesisyonan ni Jesus sa atin. That He will give His life as a ransom for many. Kaya sabi niya, pag naiisip niya, yung inoohan pala niya kamatayan sa krus. There was one time when he was praying at the Garden of Gethsemane. Ang sabi niya, Lord, if it is possible, let this cup pass from me. At yan yung cup na sinasabi ni Jesus when He was talking to His disciples. Are you willing to drink from this cup? And that cup was the suffering, the sacrifice. A person who has a servant's heart truly is a sacrificial person. Jesus himself is the example for us of a true servant. Sabi ng talata, tulad ng nasusulat, ako ang binagsakan ng mga alipusta na sayo sana pinapatama. Sabi ni Jesus, akuin ko na. Ako na! Sumunod siya sa layunin ng kanyang ama. That to me is a perfect example. He's willing to give his life away. That's why he has this title, the darling of heaven. Oh, the people, millions and millions, gazillions of people in heaven worship the one true King, and that's Jesus himself. Why? He has proven himself faithful even to serve the very least. Tayo yon. Yung kasalanan na dapat tayo ang mag-aako ng parusa, ipinataon natin lahat sa Kanya. Kaya doon sa cross, He became the sin sacrifice. Hindi nga biro ninyo, yung Kanyang pawis naging dugo. He was suffering excruciating pain that His sweat becomes like sweat of blood. Nagputukan ng mga veins. And if you cannot value what Jesus did for you, sana nga, na hindi naman niya hinangad na tayo ang maparusahan, di sige, parang nagmamatigas ka, di ikaw ang tumanggap ng parusa. May parusa sa mga hindi tutugon sa panawagan ng Diyos. There is a lake of fire. We don't deny this teaching about hell. Hindi niyo na ito naririnig sa mga pulpito. That a person without Jesus Christ, may kalulugaran, may kalalagyan. Gusto lang natin puro pasarap sa buhay dito sa mundo. Oh, sige, toma, alak pa, bisyo pa, sugal pa, girl. You know, may hangganan yan. And I'm speaking to you, giving this warning. Huwag kang abutan na hindi ka nakapagsisi. And you hear me? Kaya laging may ganitong service. Laging may ganitong pangangaral. Binibigyan kayo ng pagkakataon. Tinatag niyo yung mga kaibigan ninyo. The least you want to serve them. Kasi sa isip-isip niyo, hindi ako makakapangaral. Naku, itag ko na nga ditong nanay ko, yung kapatid ko, yung kapitbahay ko. Haman ng CPH ang mangaral. You understand what I'm saying? Once a week na lang. Tinatamad pa ang iba sa atin.
You know, Galatians chapter 5, verse 13, sabi rito, maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. Kung walang pag-ibig sa ginagawa namin, hindi na namin ito itutuloy. Biro ninyo yung MC natin kanina, si Rain. Kaway-kaway Rain, dyan. Nagpabango pa yan. Akala mo'y maaamoy sa online. Naghahanap ng pabango sa bahay. Nagme-makeup siya. PH, may pabango ba rito? Parang maaamoy ka naman. Ay, magbibihis ang mga tao imbis na nagpapahinga na ngayon dahil gabi na. Maglilingkod kami sa inyo kasi mahal namin kayo. Ngayon yung oras na kayo'y ready tumanggap. Pwede naman sanang nagkakainan na kami dun sa labas na mamasyal dahil gabi naman na ng linggo. Hindi na ako nagpapaligaw ng linggo ng gabi. At wala naman talagang nanliligaw. Sabi ko na lang yan. Baka naman ligawan nyo pa ako. Matanda na po ako. 52 na. Huwag na kayo magme-message sa akin ha. Please lang. Hindi ko na po alam paano kayo sagutin. Nahihiya rin po ako ron. So, tapusin natin itong ating sermon ngayong gabi. Ano? Develop a heart of a servant. This is the key to number 1, getting along with your companion. Yung mga may asawa. Masdan ninyo to, nung nanliligaw ang asawa ninyo, di ba't lahat pagsisilbihan kayo? Nung nag-asawa na kayo, ang tamad-tamad na, puro na pasilbi. Kung gusto niyang mag-work ang marriage ninyo, mga asawang lalaki, gulatin nyo naman yung asawa ninyong babae. Paglaban nyo naman minsan, masahiin nyo naman. You will get along well pag nakitang give and take ang paglilingkod. Sige, kurutin niyo yung asawa niyo kung katabi niyo ngayon dyan. Narinig mo, sabi ni PH. Developing a heart of a servant is also the key to getting along with others. Una sa kasambahay, sunod sa mga kaibigan mo sa labas. Iniiwasan ka na ba ng mga kaibigan mo? Huwag na natin isama yan. Puro pa-serve lang yan ng pa-serve. Gusto na lang laging hinahainan. Ayaw gumalaw-galaw. Baka ma-stroke na yan. Gusto lagi nagpapasilbi. O di ayaw ka na tuloy ng kaibigan mo isama. Imbis na ite-text ka para isama ka, hindi na lang. Kasi markado ka na. Markado kang hindi nag-aambag. Markado kang kain lang ng kain sa mga picnic ninyo dyan sa Fort Canning. Di ko naman sinasabing ma-pressure kayong magdala ng kung ano. Pero at least kahit isang cooking can man lang, magdala ka. Uy, hati tayo rito. O kaya magtumingin kayo doon ng mga sale na mga pudding. You know, what I'm saying is, there is a time that you are the one serving them. Huwag maging parang cycle na parang laging ikaw yung pinag-iisipan kung paano ka sasaya. Yun ang kultura yan dito sa Cornerstone. Pag may nagpunta na sa bahay, aligaga na po ako niyan. Paano ko to pasasayahin na bawal sa amin ang gutom? Nagiging mga dragon. Kaya ang rep punong-puno dapat lagi yan. Yung mga nagsiserve, ayoko silang nagugutom. Yung mga taong parang sasabihin, sige magte-training sa mga ikakasal. Alam nyo ba, napakalawak ng gawaing pangsimbahan. Baka ang nakikita nyo lang, puro pangangaral. Hindi po ito mabubuo ng ganito kung walang mga mapaglingkod sa simbahan. Palakpakan nyo muna yung mga talagang I am commending 2 thumbs up sa mga nagsiserve sa atin, mga serve team. You know, I commend yung ushers lang ng 11:30 service. Nilabas ni Brother Bart. Last Sunday yata yun. Nakita ko yung group picture ninyo. Pero yung ushers, kadami-dami. Kasi that's the least you can do, yung entry level ng serving. Yung tumayo man lang kayo doon at ngumiti-ngiti. Magsulat. Tapos yung iba pa sisimangot. That's serving. When you smile, you are serving. When you open the door, you are serving. Yan ang paglingkod. So it's the key to getting along with others. Ano pa? Developing a heart of a servant is the key to gaining the victory over yourself. Hindi ka na magiging makasarili. Hindi ka na magiging self-centered. Susi yan, kapatid, para mapangibabawan mo ang pagiging inward-looking.
Ano pa? Heart of a servant is the key to having the presence of the Lord. Bakit sinabi yon? Kasi God loves the lowly. God loves who walks in His ways. Sino ba ang great servant? Si Lord Jesus Himself. Kaya, pag nakita ka niyang mapaglingkod, naku, ang presensya ng Diyos sa buhay mo, talagang parang ngumingiti si Lord lagi sa buhay mo. Pag nakita ka ng iba, no, welcome na welcome ka lagi. O, ito na, yung tagapunas natin. Ito na yung, pag nakita ka nito, bibit-bitin ng mga gamit mo, kahit na hindi naman mabibigat. Alam niyo ba, nakikipag-agawan ako sa napakagaan na laptop. Kung saan na yan abutin, saan na ba yung laptop kong pinag-agawang buhatin? Minsan nawala. Yung, alam niyo, yung pusong gustong maglingkod, hindi na alam kung saan nailapag. 4 na silang naghahanap doon sa Melbourne. Yung laptop! Sabi ko, kayo ng agaw sa akin. Nalimutan nyo kung saan nyo nilagay. But, you know, the heart of a servant, A+ yon sa grade mo. Kahit nalimutan ko saan nailagay. At least, tumulong. At least, pinag-agawan yung bit-bit mo, di ba? So, it's the key to having the presence of the Lord. And lastly, it's the key to mental, okay, emotional, and spiritual health. Mental health, bakit? Siyempre, sa konsensya mo, sa isip mo, ginawa mong bahagi. Ginawa mo ang part mo, emotional, kahit na ikaw'y napagod. Ang sarap sa pakiramdam, hindi ba? Alam niyo ba, yung mga kinakain lang ng media team, may nagluluto niyang maghapong naiinitan sa kusina. Kaya pag nakita ko silang ang sasarap ng mga subo, may inuuwi pa minsan, may buwis buhay na 2 mga, nanay doon sa kusina, na pawis. Linggo-linggo, pagka sila ay bakanting mag-volunteer. Sagrado ang paglilingkod. Kahit gaano kaliit sa tingin ninyo ang inyong ginagawa, taga-on and off ng laptop, taga-flash ng mga kanta, kaya naman sa bahay ninyo, may bahagi kayo, naghugas kayo ng plato, ipinagtanggal nyo ng mga sinampay na damit yung inyong ka-share ng room. O di ba't napakagandang maiwan sa kanya yon na, wow, pinagtanggal ako ng pinagtupi pa, hindi lang tinanggal sa sampayan, tinupi pa. Ay talagang bonus na yun. Mabibilan mo yun ng bubble tea, di ba? Kaya, tingnan ninyo, wag naman kayong parang abusado, yung taking advantage. Sige, kasi to lagi naman tong naglilinis ng bahay. Lagi tong naglilinis ng toilet. Di ba yung mga sharing ng mga flats? Minsan nagre-reklamo yung ibang mga membro at mga leader. Alam mo, PH, hindi ko mga kilala yung mga ka-share ko dito sa apartment, sa flat dito sa Singapore. Walang gustong maglinis. Siya daw lagi naglilinis ng toilet. Hinahayaan kumapal lang mga dumi ron. Sabi ko, anong pakiramdam mo nung nalinis mo? Di maganda, pero nakakapagod. Kasi kung hindi niya lilinisin, wala rin namang magkukusa. Kaya sinasabi ko ito, minsan simpleng bagay, hindi mag-connect sa mind natin. Nagmamaang-maangan tayo sa mga dadamputing kalat, nagmamaang-maangan tayo sa mga kukuskusin na kaya naman nating gawin. Huwag na tayong magbulag-bulagan. Amen? Maraming magkakashare ng mga rooms dahil sa mahal ng renta rito sa Singapore. Magtulong-tulong tayo. Magtulong-tulong kayo. Susi yan sa harmony ninyo sa bahay. Wag lang kain ng mga tinapay na binili ng mga cashier nyo sa room, binibilang. Uy, 4 ito kahapon. Bakit 3 na lang? Nakain na niya, hayaan nyo na yon. Yun ang bilangan ng gardenia bread. Alam niyo ba, natatawa kayo. Totoong nangyayari ito. Yung mga walang konsiderasyon. Nagluluto, may sinampay yung inyong kasambahay doon, nagsampay siya. Once a week na lang siya naglaba. Nilagyan pa niya ng pabango yung kanyang labada. Ikaw naman, gutom na gutom ka, di naggisa ka ng sardinas, mabilis igisa. Ang nag-iinabong ang usok. Kaya yun, yung t-shirt niyang pamasok sa opisina, amoy sardinas ang kilikili. Sabi niya, bakit ganito to? Nalaban ko na to.
Why? Kasi walang consideration. But a person who has a servant's heart, lahat yon maingat ka. Kasi isinasaalang-alang mo sila. Are you hearing me? Minsan kailangan pang sabihin sa pulpito para magtanda tayo doon. Let's push our body to serve. Let's push our body to clean. Silipin nyo yung kwarto ninyo, baka kailangan ligpitin. Tingnan ninyo yung aparador ninyo, baka kailangan may mga ipamigay ng mga damit. XL ako. Praise the Lord. Ambulansya na naman ba ngayong gabi? Marami na naman bang casualty? Sabihin na lang natin, aray, Lord, magbabago ako. Kasi gusto kong ngumiti si Lord sa buhay ko. Mananalangin po tayo ngayong gabi. Tutuloy po natin ito next week. Paganda ng paganda ang series na to, I promise you. Kaya ang tamaan lagi rito, bukel. Mag-pray po tayo. At if this is your first time, alam ko yung iba sa inyo, aksidentihan yung na-press, yung pagkakatag sa inyo. Pero wala pong aksidente sa Diyos. Only appointed time. This is your night of salvation. Nais ng Diyos, kausapin ka ngayong gabi. And He wants you to give your life to Him. So if you are here and you say, Lord, I want to start afresh. I want to give my life to you. Pray this simple prayer, okay? Panginoong Jesus, lumalapit ako sa iyo. Today, I am making a decision to surrender my life. I have sinned against you. Forgive me of my sin. I repent, O Lord. Wash me. Come into my heart, Holy Spirit. If you have prayed that prayer, if you are serious about it, God heard you. And rest assured that God's desire for you is for you to grow in your faith. Sa ating mga nakikinig, ng mga naglilingkod, if some of you have, in a way, serving left a bitter taste sa inyo. You got offended, you got stumbled from someone who is overseeing you sa inyong department, forgive. It's not about the person. It's about doing it as unto the Lord. Lahat ng ating gawin, punahin man tayo, batiin man tayo, purihin tayo o hindi, ang Diyos ang nakakakita. And He will reward us according to, our service. Sabi ng talata, He's the one who promotes. He's the one who rewards. He's the rewarder. Kaya hindi ako nangangamba sa taong masisipag. Alam ko, dadalawin sila ng blessing. Alam ko, bubuhusan sila ni Lord ng maraming pagpapala. And so I declare this blessing sa inyong lahat. I'm so proud of you, Cornerstone people who are serving with us, a team. The Lord bless you. The Lord increase you in every way. The Lord grant you the desires of your heart. And this is my prayer for you, that you will hit the mark of God until He returns, that you will serve the Lord burning for Him. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Your presence is here. You are the great servant. That's why you are called the greatest of all. Thank you, God. We love you, Jesus. We bless you, Lord. Use us, Lord. Mold our hearts, melt us, O Lord. And we want to do it for as long as we live. Strengthen us, O God. And we will continue to plow, to serve, Lord, to be part of this great work in your kingdom. In Jesus' name. Amen and amen. Well, see you again next week. Have a good night rest. Huwag po kayo mag-away-away. Batiin nyo na ang inyong binabate dahil masaya sa pakiramdam at ang lakas makaganda. God bless you. I love you. Mwah!